Sa panahon ngayon, marami ang nagsasabi na dapat maging praktikal ang babae sa kanyang mapapangasawa. Dapat daw yung may disenteng trabaho o mayamang lalaki. Ngunit ang bagay na ito ay alam na rin ng mga kalalakihan. Kaya minsan, gusto na lamang nilang itago ang totoo nilang pagkatao upang mahanap ang totoong pagmamahal. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaaniyahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Noong araw na iyon, habang naglalakad ang magkaibigang sina Paul at Alex ay naisipan nilang dumaan sa restaurant upang magmeryenda. Pagkaupo nila ay lumapit ang waitress. Nakangiti ito habang tinatanong kung ano ang kanilang order. Si Paul ay umorder ng kape at isang slice ng cake. Si Alex naman ay napagpasyahang humingi na lamang ng isang basong tubig. Noong bumalik ang waitress upang iabot ang tubig kay Alex ay nagkatinginan silang dalawa. Kinindatan siya ni Alex kaya dali-dali niyang inilapag ang baso at naglakad papalayo. Napansin ni Paul ang ginawa ni Alex kaya sinabihan niya ito na huwag siyang mag-aksaya ng oras sa isang hamak na waitress. Sumagot naman si Alex at sinabing, hindi naman mahalaga kung anong trabaho niya. Mukha naman siyang mabait at saka malay mo, siya na ang babaeng para sa akin. Sumagot naman si Paul, ano ka ba? Kaya lang mabait sa'yo yan dahil marami kang pera. Subukan mo kayang magsuot ng simple at lumang damit tapos pumunta ka dito. Yayain mo makipag-date sa'yo yung waitress. Tingnan natin kung mapapapayag mo yan. Hindi na nakasagot pa si Alex noong mga sandaling iyon. Naisip niya ang mga salitang sinabi ng kanyang kaibigan. Matapos nilang kumain ay iniwan na lamang ni Alex ang pera sa mesa. Inisip niya na ang suklingon ay tip na lamang sa mabait na waitress. Habang papalabas ng restaurant ay nakita niya ang waitress na nagpupunas ng mesa. Kinawayan niya ito upang magpaalam. Ngumiti naman ang waitress at kumaway din kay Alex. Si Alex ay anak ng mayamang businessman. Tinutulungan niyang magpatakbo ng negosyo ang kanyang ama kaya kahit papaano ay malaya siyang gawin kung ano ang gusto niya. Mas gusto niya ring magtrabaho sa bahay kaysa sa opisina. Isang araw, maagang natapos ni Alex ang kanyang trabaho. Balak niya sanang kumain sa labas nang maalala niya ang waitress. Kaagad niyang kinuha ang luma niyang jacket, nagsuot ng sira-sirang pantalon at lumang sapatos. Ginulo niya rin ang kanyang buhok bago umalis ng bahay. Iniwan niya ang kanyang kotse at napagpasyahan niyang maglakad patungo sa restaurant na kinainan nila ni Paul. Maswerte naman siya dahil pagkarating niya sa restaurant ay nakita niya kaagad ang waitress. Noong lapitan niya ito ay nakita niya sa name tag na Rhea pala ang kanyang pangalan. Ngumiti si Alex at saka umorder ng sandwich. Noong ihatid ni Rhea ang kanyang order, kaagad siyang tinanong ni Alex kung pwede ba silang maglakad-lakad sa labas pagkatapos ng duty nito. Natawa naman sa Rhea sa biglaang tanong ng lalaki. Ngumiti si Alex at sinabing, sige na, bibilhan din kita ng ice cream habang naglalakad tayo. Lalong natawa si Rhea pero pumayag siya sa alok nito. Bandang 7:00 ng gabi tulad ng napag-usapan ay nagkita nga sila sa parke. Habang naglalakad sila patungo sa ice cream truck ay nag-imbento ng kwento si Alex. Sinabi niya na isa lamang siyang trabahador sa isang furniture shop. Tahimik lamang na nakikinig si Rhea sa mga sinasabi ni Alex. Noong matapos na itong magkwento, si Rhea naman ang kanyang tinanong. Ayon kay Rhea, napilitan lamang siyang magtrabaho bilang waitress. Matanda na ang kanyang mga magulang. Ang nanay niya ay hindi na nagtatrabaho dahil nag-aalaga sa tatay niyang may sakit. Pinilit niyang makapagtrabaho agad upang matulungan sa mga gastusin ang kanyang mga magulang. Sa patuloy nilang paglalakad, napansin nila ang isang lalaki na nakahiga sa upuan. Noong una ay inakala ni Alex na baka lasing lamang ang lalaki kaya nakatulog ito roon. Ngunit napailing si Rhea at sinabing mukhang inatake sa puso ang lalaki. Nilapitan niya ito at sinuring mabuti upang masiguro ang kanyang hinala. Kinuha niya kaagad ang kanyang cellphone at tumawag sa 911. Makalipas lamang ang 10 minuto ay dumating na nga ang ambulansya.
Ayon sa paramedics na rumisponde, mabuti na lamang at tumawag sila. Marahil ay binawian na ng buhay ang lalaki kung natagalan pa ang kanilang pagresponde. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Alex si Rhea. Na-realize niya na napakabuti nito at ang kabutihan niya ay nakapagligtas ng tao. Nasundan pa nga ng ilang beses ang kanilang pagkikita sa parehong parke. Niyaya na rin ni Alex si Rhea na manood ng movie, kumain sa labas at mamasyal sa iba't ibang lugar. Isang umaga, hinatid ni Alex si Rhea sa restaurant ang kanyang pinagtatrabahuhan. Naglalakad na si Alex papauwi nang makita niya si Paul. Natatawa nitong tinanong kung ano ang pakiramdam ng may karelasyong waitress. Nagalit si Alex sa sinabi ng kanyang kaibigan kaya hindi niya ito kinausap. Noong araw ding iyon, na-realize ni Paul na mali ang kanyang ginawa kaya naisipan niyang dumaan sa opisina ni Alex, ngunit wala ito roon. Papaalis na sana siya nang makasalubong niya ang tatay ni Alex. Niyaya siya nitong magmeryenda at sa kanilang pag-uusap ay nasabi ni Paul na nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ni Alex dahil sa girlfriend nito na waitress. Kinabukasan, tinawagan si Alex ng kanyang tatay at pinapunta sa kanyang opisina. Kaagad namang pumunta si Alex. Pagkaupo niya pa lang ay galit nang nagsalita ang kanyang tatay. Sinabi nito na ayaw niyang makapangasawa si Alex ng isang hamak na waitress. Magiging ina ito ng kanyang magiging apo at magmamana ng kanilang mga ari-arian na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Tinawag niyang tanga si Alex dahil sa rami ng babae na kanyang nakasalamuha ay isa-isang waitress pala siya mapupunta. Pinagtanggol naman ni Alex ang kanyang kasintahan ngunit lalo lamang nagalit ang kanyang ama. Sinabi nito na hindi niya pamamanahan si Alex at hindi na rin niya ito ituturing na anak kapag ipinagpatuloy nito ang pakikipagrelasyon sa waitress. Dahil sa pangyayaring iyon, kaagad umuwi ng bahay si Alex. Tinawagan niya rin si Paul. Umamin naman ito at humingi ng tawad. Hindi niya raw ginustong mag-away si Alex at ang kanyang ama. Dahil sa galit ni Alex ay ibinaba niya na ang telepono. Sa puntong iyon, naisip ni Alex na ipagtapat na ang totoo kay Rhea. Tulad ng dati, muli silang nagkita sa parke. Ipinagtapat ni Alex ang buong katotohanan. Sinabi niya rin na handa siyang iwanan ang lahat ng mayroon siya para kay Rhea. Niyakap siya nito at sinabing mayroon din siyang ipagtatapat. Buntis raw siya at naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon para sabihin ito. Mahigpit siyang niyakap ni Alex. Mangiyak-ngiyak nitong sinabi na, "Kahit walang-wala ako ngayon, magsisikap akong makahanap ng trabaho para sa iyo at sa ating magiging anak." Pakalipas ang isang linggo mula ng pangyayaring iyon, napagpasyahan ni Rhea na ipakilala na si Alex sa kanyang mga magulang. Pumayag naman si Alex. Iniisip niya na ang kanyang makikita ay matandang may sakit na nakatira sa lumang bahay. Ngunit, hindi siya makapaniwala noong pumasok sila sa isang exclusive na lugar kung saan nakatira ang mga mayayaman. Unang ipinakilala ni Rhea ang kanyang ina. Sa kabila ng katandaan nito ay maganda pa rin siya. Samantalang ang tatay niya naman ay walang sakit tulad ng kanyang kwento. Malakas pa ito at maganda ang pangangatawan. Habang kumakain sila ng hapunan, ipinagtapat ni Rhea na ang restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan ay pag-aari nila. Mayroon pa silang ibang negosyo sa iba't ibang lugar. Gusto niya lamang magtrabaho upang maranasan kung papaano makitungo sa mga tao at malaman niya kung ano ang kalakaran sa negosyo. Inamin niya rin na una pa lamang ay namukhaan niya na si Alex kahit noong magsuot pa ito ng luma at simpleng damit. Napailing na lamang si Alex habang nakangiti. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ni Rhea. Makalipas lamang ng ilang linggo ay nagpakasal na nga silang dalawa. At makaraan ng ilang buwan ay isinilang na ni Rhea ang sanggol na babae. Muli namang nakapagtrabaho si Alex, pero sa pagkakataong iyon sa kumpanya na ng tatay ni Rhea. Di nagtagal, nakatanggap ng tawag si Alex mula sa kanyang tatay. Humingi ito ng tawad sa kanyang mga nasabi. Dala lamang daw iyon ng galit at kung maaari ay bumalik na si Alex sa kumpanya dahil wala namang magmamana noon kundi siya lamang. Kinongratulate niya rin ito sa kanyang kasal. Isang araw, habang nakapila sa cashier si Alex dahil bumili siya ng mga diaper at gamit ng kanilang anak, nakita niya si Paul.
Nagulat sila dahil parehong gamit ng bata ang kanilang pinamili. Natawa na lang sila dahil alam nila sa kanilang sarili na pareho na silang tatay. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.